crystal clear. Marcos is guilty of corruption. Marcos is guilty of plunder. Tama. Marcos is guilty of incompetence. No? Malinaw po iyan. Kaya nga pong sinisigaw, bakit siya guilty? Sapagkat siya at ang mga katulad niya, ang mga kampon niya na kanyang inaalagaan at patuloy na pinoprotektahan, sila po ang berdugo. Ito nga hong pag-uusapan natin mga kabdit, medyo mainit-init pa ho. Kasi nga ho, di ba, alam naman ho natin, ito si President Donald Trump, hinuli, binomba, itong Venezuela at dinakip yung kanilang presidente. Dito mga kabdit, meron ho siyang patutsyada na, ayan, basahin na lang ho natin. Pinasabog ang Venezuela dahil may drug lord silang presidente. Natatakot ako na baka isusunod na tayo. Ayun mga kabdit, ano ho nga sa tingin nyo ang mangyayari? Dahil nga, ito kasing Venezuelan president, mga kabdit, hindi lang ho sa drugs, kundi corruption din ho. Ano ho ba yung presidente natin sa Pilipinas? Saan ho ba siya nadadawit? Mismong kapatid ho niya, nilalaglag na ho siya, di ba? Ading ko, umuwi na tayo, mali ang ginagawa mo. Di ba? Di ba mga kabdit? Oh, kaya nangangamba na rin ho ito si Kong Kiko na baka pati itong kababalagang ginagawa ni Marcos Jr. Damay ho tayo. Madamay ho tayo kasi nga mga kabdit, sangkot nitong si Marcos Jr. sa, alam nyo na, Coca-Cola. Saan pa? Sa korupsyon. Di ba pasok nga yan sa crime against humanity yung ginawa niyang korupsyon dahil marami ho namatay noong dyan sa Cebu. Natatandaan ho ba natin yan? Hindi po natin pwedeng kalimutan yan mga kabdit. Yan ho yung sampal na ginagawa sa atin ni Bangag. Yan ho yung sampal na ginagawa niya sa mga Pilipino, yung nagnanakaw ho sila para ho sa sariling interes, para ho tayo mga ordinaryong Pilipino ang lalong maghirap. Tapos gusto pa ho nilang taasan etong si Recto, si Batman. Gusto niya pa hong ano daw ho tayo, tuloy-tuloy daw ho lang ho yung tax natin para umangat daw ho yung Pilipinas. Di ba ganyan ho kawalang hiya yung admin ni Marcos Jr. Hindi lang itong si Kong Kiko Barsaga ang ating pag-usapan mga update kasi ito rin pong si Atty. Vic Rodriguez sumabog ho sa galit dahil nga matindi ho yung pagnanakaw. Ha? Matindi ho. Itong corruption ni Marcos Jr. na mga ka-update wala ho siyang kalusot dito. Guilty ho si Marcos Jr. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yun. Sabay-sabay ho tayo mag-comment o mag-react dito. Kaya mga update, react na ho tayo. Ito sa malalang kurakutan, korupsyon, na pagnanakaw ng pondo na nagaganap. There is now, and there is no denying, the challenge is now out there. There is an open challenge Tama. to the incompetent and corrupt administration of BBM. Open na po, lantara na yung mga nagcha-challenge at nananawagan na Marcos resign. Yung mga maliliit na tinig, yung mga dati ay nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin, natatakot, bulong lamang, kasama niyo po kami dyan, pero alam naman ninyo, naghahanap buhay po kami, may trabaho po kami, nagtatrabaho kami sa gobyerno. Ngayon po ay labasan, hayagan na ang kanilang pagbulalas at pagsigaw. Laban sa kurakot, laban sa korupsyon, sa drug addiction, at isinisigaw, Marcos resign. Marcos resign, Marcos resign. Kaya po ang verdict talaga, base dito sa multiple surveys, 3 survey na po iyon. And yung survey po ay snapshot ng sentimiento o nagsasalarawan ng sentimiento o saloobin ng ordinaryong mamamayan na survey during a certain period during the conduct of the survey. But go beyond, go outside these surveys, magtungo lang po kayo sa mga terminal ng public transport, tricycle, habal-habal, jeepney, Grab, taxi, lahat, MRT, LRT. Maririnig ninyo yung tunay na pulso. Disgustado, frustrated. Ayan nga mga kabdita, malaking katotohanan ho yan. Kahit saan ho tayong lupalop pumunta ngayon sa singit ng Pilipinas, mga kabdita, punta ka dyan sa mga tricycle driver, punta ka dyan sa mga jeepney driver, kahit saan mga kabdita, sa bus. Tanungin nyo ho sila mga kabdita, simpleng tanong lang, sino hong boboto nyo kung sakaling magkabutuhan ulit? O sino mas pipiliin yung
lumuklok bilang presidente? Si Tatay Digong ba o si Marcos Jr.? Mga ka-update, isusuka ho ng taong bayan si Marcos Jr. dahil mga ka-update sa kasaysayan ng history ng Pilipinas, gayang-gaya niya, mas lumala pa nga ho siya sa kanyang tatay na diktador. Dahil sa loob ng 3 taon mga ka-update, ilang trilyon ho yung ninakaw ho ni Marcos Jr. Ganyan ho kalala. Kaya nga si Tatay Digong mga ka-update, hindi ho nila dinadawit sa, alam niyo na, sa nakawan. Ha? Hindi ho nila dinadawit si Tatay Digong sa, alam niyo na, yan, nakawan nga. Dinadawit lang nila si Tatay Digong dyan sa EJK, extrajudicial killing, sa mga adik. Yung mga pinatahimik ho niya, dyan lang ho siya dinidikdik. Pero sa korupsyon ho ba, dinikdik si Tatay Digong? Hindi ho siya dinikdik. Hindi ho dinikdik si Tatay Digong sa korupsyon. Pero si Marcos Jr., wala kang pinapatumbang mga kriminal. Sino ba yung nakakaawa? Yung mga nabibiktima ho. Tulad nung nakaraang taon, mga kabdita, last year, 2026 na ho tayo ngayon Meron hong 5 years old na bata kung hindi ho tayo nagkakamali. Nangangaroling ho siya. Na-tsempuhan ho na itong batang ito, mga ka-update. 2 gumagamit ng paborito ni Marcos Jr. Mga katukayo niya ho. Alam niyo ho yung nangyari sa 5 taong bata. Hinalay ho nila. Nasaan ho yung mustisya, mga ka-update? Wala ho. Tapos matutuwa ho tayo ngayon sa sitwasyon na nangyayari ngayon sa admin ni Marcos Jr. Hindi ho tayo natutuwa. Sinusuka ho, pinandidirian etong si Marcos Jr. ng taong bayan. Sa pamumuno ni Tatay Digong, tingin niyo ho ba mga kapatid, mangyayari ho yung mga ganyan? Hindi ho mangyayari yan dahil yung mga gumagamit na yan, takot na takot kay Tatay Digong. The executioner ng huse. The Punisher, tinawag ho siyang ganyan, napunta ho yun sa Time Magazine si Tatay Digong. Ganyan ho ka-respeto yung ibang bansa ho sa kanya. Lalo na sila Xi Jinping, China, Europe, mga kapatid, lahat, Russia, Amerika, si Donald Trump, si Putin, mga kapatid, nirespeto. Tiningala yung Pilipinas noong nakaluklok yang si Tatay Digong. Pero pagdating ni Marcos Jr., nawala ho lahat yan, mga kapatid. Ano hong tingin nila sa atin, sa ating bansa? Mababaho, tinitingin po tayo pailalim. Dahil ho sa pamumuno ng isang bangag na presidente. Yan ho yung pinagkaiba nila, mga kapatid. Diba? Nakakahiya ho yung kahit yung mga OFW, panigurado mga kapatid, kinahihiya na ho nilang isa ho silang Pilipino. Bakit to? Kasi nga ho, alam na yung Pilipinas sa isa sa pinaka-corrupt country. Isa ho sa may pinaka-maraming kurakot. Di ba? Sa pamumuno ni Pangulong Duterte, pag tinanong mo yung OFW, proud to be Filipino ho sila. Proud to be Filipino, mga kabdit. Kaya marami nga hong turista nun na namumuno pa ho siya. Nagka-pandemic, katapos ng pandemic, ang daming turista sa Pilipinas. Dahil ho sa pamumuno ng isang strong independent leader. Di ba? Tignan niyo yung Dolomite Beach. Pinakikinabangan ho ng tao ngayon. Kung hindi ho lumuklok yan si Tatay Digong dyan, mga kapatid, puno pa rin ho ng basura. Kadiri ho yan, mga kapatid. Sobrang baho ho dyan. Dadaan ka lang, hindi ka naman magtatambay, pero yung sangsang ng amoy, nakakadiri ho. Lahat ho ng mga taga dyan, yung napapadpad ho dyan nung hindi pa ho malinis yung Dolomite Beach. Alam na ho yan. Tapos ginigisa siya ni Redon na imbestigahan daw yung ano. Si Redon pala, meron palang ganyan, issue sa DPWH. Meron palang, alam niya na, dinedekwat. Di ba yung nilabas ni Kong Libis? Oh, di ba sila ho pala may totoong ginagawang kababalaghan pag usaping nakawan. Tapos dinidigdik ho nila yung mga Duterteng magnanakaw. Di ba? Lahat ho talaga ng kabalbalang ginagawa ngayon ng admin ni Marcos Jr. Ibabalik at ibabalik ko sa past admin kasi nga ho mga kabdit, wala naman silang ginagawang tama. Isang forward, 1 step forward, 4 step backward ho yung ginagawa nila. Makakagawa lang ho sila ng isang success ho nila para sa kanila. Hindi naman talaga, tulad nga ng dyan, yung sa Davao, yung Bukana Bridge. Di ba bilib na bilib siyang proyekto daw niyan, major projects ni Bangag. Hindi ho siya naiyan yan, pati China, pinagtatawanan ho siya. Di ba? Ang mamamayang Pilipino. Bakit? Natapos na po ang taong 2025. Natapos na ho ang December 15, 2025. Nakapagpasko na po tayo lahat, bagamat hindi lahat ay masaya, hindi lahat ay kumpleto, kagaya ng pamilya Duterte, yung kanila mismong patriarch na sinalbahin ni Bongbong Marcos, nariyan pa rin sa Hague, si Tatay Digong. Pero naririnig natin ang tunay na sentimiento. Kumukulo na po sa galit
boiling point na po. There is a boiling frustration. The sense of disappointment, disgust, nandiyan po lahat and disappointment. Kung paano minaneho ni Bongbong Marcos ang ating bansa, ang BRP Pilipinas, ang BRP Republika ng Pilipinas, nagkawindang-windang po tayo. Bakit? Hindi po siya naging tapat doon sa kanyang social pact, social commitment, and social contract with the Filipino people. Most especially the 31 million Filipinos more or less na nagpahiram sa kanya ng tiwala, believing, convinced na aayusin niya yung mga marami pang mali sa institusyon ng gobyerno. Ano ho ang ating nasaksihan? Sa loob ng kanyang 3.5 taon, mag-aapat na taon po ngayon, June 30, 2026, higit pong winasak ni Bongbong ang mga institusyon. Kinurap ang Senado, kinurap ang dati ng korap, subalit mas korap ngayon na mababang kapulungan ng Kongreso. Ang maraming ahensya ng Executive Department corrupted din, all the way to the office of the Executive Secretary. Yung kakaalis lamang na ES at ngayong kasalukuyang ES. Yung kasalukuyang ES sinampahan po last year bago magpasko ng kasong plunder diyan po sa ombudsman. Ano po yung naging ugat niyan? Yung kanyang pagsimot sa lahat ng pondo ng GOCCs, yung Government-Owned and Controlled Corporation. Kagaya po ng PhilHealth. Diba? Kinuha niya, ang target po nilang kunin yung 89.9 billion. Buti na lamang, nakapag-issue, although belatedly ng TRO, may natangay pa rin po silang 60 billion. Na meron din pong naging kautusan ang Korte Suprema, agad-agad, walang delay, hindi pwedeng pagpabukas, isoli yung 60 billion. Diyan sa pondo ng mga ordinaryong manggagawa. So ngayon po nakikita natin, because of the boiling frustration that we can sense, we can feel, we can hear, hindi na po sapat sa mamamayang Pilipino na basta marinig lamang Lumalalim at higit na malalim na po yung resistance, yung defiance. There's a deepening resistance and defiance to this against this inept, incompetent, corrupt, and morally bankrupt Marcos Jr. administration. Malakas na po yung tinig ng mamamayang Pilipino Yung dati pong naririnig natin na bulong-bulungan, natatakot pa o medyo binibigyan pa siya ng benefit of the doubt sa issue ng corruption, drug addiction. Malakas na po ang sinisigaw ngayon. Marcos resign. Step down in whatever way, shape, or form. Give up the presidency sapagkat lalo lang malulugmok ang Pilipinas. Kaya po natin pinag-uusapan ito dahil sa panimula ng taon, unang araw po ng trabaho, yung mga nanananghali at yung mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo, bilang gabay sa mga issues na ating pong patuloy na haharapin dahil hindi po porke natapos ang 2025 ay tapos at limot at lipas na rin ang mga isyung ito. Ito po ang maggagabay sa atin for this 2026 and in the coming days, months, and even years ahead of us. Sapagkat pagkalugmok ang ekonomiya, matagal po ito, kumbaga sa sugat, lumalatay po ito Ito po yung talagang malalim na sugat, may latay at talagang pumepeklat. Hindi basta matatanggal nung yung pampahid, Cebu de Macho. Oo, hindi o basta matatanggal nun. Siguro kung magpapaderma ka, matagal din, mga ilang bisita. Ganun po yung kalalim ang sugat. Maraming salamat po sa napakaraming live viewers na kapiling po natin ngayon. Dito po sa aking Magic Eye ay nasa mahigit 1,700 live viewers po tayo and maybe more. Patuloy po sana kayong sumuporta, tumangkilik at samahan ako ngayong unang pananghalian sa unang araw ng trabaho ngayong 2026, January 2, 12:29 ng tanghali po dito sa Pilipinas. Ang sinisigaw po ng mga mamamayang Pilipino, ang malinaw na hatol,
The verdict, malinaw po, hindi po tayo pwedeng magkamali. Ang hatol o verdict tungkol sa patuloy na pagnanakaw ng pondo, kurakot at korupsyon, Marcos is guilty. Marcos must go. Bongbong Marcos must resign. The verdict is very clear, crystal clear. Marcos is guilty of corruption. Marcos is guilty of plunder. Tama. Marcos is guilty of incompetence. No? Malinaw po iyan. Kaya nga pong sinisigaw, bakit siya guilty? Sapagkat siya at ang mga katulad niya, ang mga kampon niya na kanyang inaalagaan at patuloy na pinoprotektahan, sila po ang berdugo ng kaban ng bansa. Sila po ang berdugo ng pera ng Pilipino. Sila po ang malinaw na berdugo na pera ng bayan. Kanya malinaw ang hatol, Marcos is guilty, Marcos must go. Hindi po maari magkaroon ng ganito kalawak na krimen nang walang pinuno, nang walang mastermind, nang walang pinaka nagmamaniobra ng lahat. Ano po ang pruweba? Hindi ho ba noong 2025, 2024 pa lamang, mainit na natin pinag-uusapan, isiniwalat na natin na talagang maraming anomalya diyan sa 2025 panukalang budget. Ano po yung sinabi niya? Thoroughly reviewing. They were thoroughly reviewing. No, masusi daw nilang rinipaso yung panukalang budget for 2025. Ano nangyari? Ito na nga po, kami po ay hindi nagulat. Kaming nasa tunay na oposisyon, kaming kagaya ni Pangulong Duterte, ni Congressman Sid Ungab, hindi ba? Ang inyong lingkod, di po kami nagulat dahil alam namin kung ano ang tatambad sa mamamayang Pilipino pag pinirmahan yung illegal, invalid, immoral, unconstitutional at unlawful 2025 proposed national budget. Pinirmahan pa rin po eh. Di ba? Eto na naman po tayo ngayon. Nagsimula ang unang taon, re-enacted budget. Wala pong meaning yun. Ang bantayan po ninyo kung paano niya tatratuhin itong maanomalya at pork-laden. Siksik, liglig, hitik, umaapaw po ang pork barrel, soft pork kung tawagin. Pero baboy pa rin po iyon, taba pa rin po iyon. Yung 6.793 trillion pesos proposed budget for this year. Tingnan natin kung kanyang hinimay talaga, kung siya'y nag-aral talaga, and without, wala na pong kumpiyansa sa kanya ang mamamayang Pilipino. Yung sinasabi pong the proof of the pudding is in the eating, doon natin titingnan. Etong 6.973 trillion, nagsanib puwersa po yung mga tumalikod na rin sa mamamayang Pilipinong senador at kongresista. Inaprubahan itong maanomalyang 6.793 trillion national budget at ngayon ay isinumiti na sa Malacanang. Tingnan natin kung anong gagawin ng pambansang bangungot, kung kanyang pipirmahan ng buo o meron siyang bito-bituhan, kagaya po nung nangyari nung 2025 budget o totoong veto. No? Dito natin babantayan. Maybe he will sign it by Monday or anytime next week, but I doubt kung kanyang sosoplakin o hihiyain yung kanyang mga kampon na nagmumula sa Kongreso, pareho sa Senado at sa mababang kapulungan. Makikita po sa iba't ibang mga survey na hindi na po basta solusyon lang o paglaban lang sa korupsyon ang hinihingi ng tao. Hindi na po basta full transparency at full accountability ang hinihingi ng tao. Ayaw na po ng tao ng remedyo. Base po ito sa negative 3 ng SWS. Yung isa naman ay yung negative 26 based on my own interpretation of that. Let me just check yung pangalan po ng survey company para naman hindi ko rin ho kayo maligaw. Dahil dito po sa ating pahina, tamang impormasyon ang ating ibinibigay. Yung po ay aking interpretation sapagkat nakita ko roon na hindi ka naman pwedeng walang net performance rating.
Kaya ima-minus po ninyo yung approve sa disapprove para mauwi ka doon sa net yung WR survey, no? Ang kanyang positive noon, first week ho ng December lumabas yun eh. Ang kanyang positive ay 47, yung approve. Ang hindi po approve ay 21%. No? So pagka binasa po ninyo yun, meron ho sa kanyang matitirang negative 26. Yun po yung kanyang survey. Negative 26 po siya doon sa WR survey. Yun po ay sinusugan o kinumpirma o validated o revalidated by the SWS survey. Meron lamang po siyang negative 3. At pagdating nga po nitong Pulse Asia, mas malala. Ang kanyang trust ay negative 15, at ang kanyang performance, ang neto po ay negative 14. So, hindi na po kontento ang tao sa basta remedyo. Yung band-aid solution, ayaw na po nun. Ang inihingi na po ng sambayan ng Pilipino, bukod sa full accountability at full transparency, yung pagpalit ng liderato. Because how else can you explain the negative 15 trusts and negative 14 performance rating ni Bongbong Marcos? Yung sinisigaw po, kagaya ng Hakbang ng Maisog, kagaya ng Save the Philippines Coalition, matagal na po, noong taong January 2024 pa lamang po, linabanan na yung HUAD na People's Initiative, ginagamit po rin ang pera natin. So linabanan natin, humingi tayo ng full accountability, full transparency, peace, and security. Hanggang ngayon po yun ang sinisigaw. Subalit, dumami na po, kagaya po nung aking sinabi kanina, hindi na po kontento ang tao sa basta bulong. Hindi na po yung pwedeng nagkindatala kayo, sa inyo po kami, sama kami. Ngayon po, higit na malakas na ang tinig. Hindi na po basta bulong, sumisigaw na po, ibinibulalas na. Yung kurakot, korupsyon at drug addiction, ang solusyon, Marcos resign. Yung issue po ng full accountability at transparency, hindi na po solusyon yung remedyo Hindi na po solusyon yung band-aid solution. Hindi na po ubra yung budol at publicity stunt or gimmick. Yung propaganda ni BBM, hindi na po ubra Malinaw po Malinaw na po ang linyahan ngayon, gumuhit na ang mamamayang Pilipino. Ang hinihingi na po, kung ano man po ang maging interpretation ninyo, malinaw po kinakailangan na po magkaroon ng pagpalit ng liderato. No? Malinaw po, usapan na po sa labas yan, ang lakas na po ng usapan na kinakailangan na magkaroon ng change of leadership, pagpalit ng liderato. Ngayon, yung mga natatakot pa rin, wala pong sedition doon, wala pong seditious doon. Ulitin ko at obligasyon ko, because it's my advocacy and my commitment to you, to all of you, nakakaking kayong gagabayan, nakaukit po yung ganyang remedyo sa ating saligang batas. Yung saligang batas pong yan, hindi po ordinaryong manipis na libro yan. Yan po ang fundamental law kung saan lahat ng batas ay dapat yumuko and must proceed in accordance with the Constitution. Malinaw po yun. Article 7, Section 8 po ng ating saligang batas. Kinikilala ang 4 na pamamaraan o uri kung paano magkaroon ng pagbabakante o vacancy in the office of the President. And let me repeat it again for the guidance and education of all those who just joined us today, sa YouTube, sa TikTok o kaya po sa Facebook, malinaw po yung nakasulat dyan sa ating saligang batas that there can be a vacancy in the office of the President whenever there is death, permanent incapacity, removal. Malawak po ang ibig sabihin ng removal, no? At resignation. And the call of the people now, yung change in leadership, wala pong seditious doon, wala pong inciting to sedition doon. Sapagkat yun po ay ang mismong nakasulat at nakasaad sa ating saligang batas. And it can happen. There can be
a constitutional regime change. Paano? Yun nga po yung apat: death, permanent incapacity, removal, at resignation. Maganap ang isa sa apat na yan, magkakaroon po tayo ng constitutional regime change. And again, as I have advocated long time ago, even before I put up the social media page or channel, I never advocated for anything that goes outside the constitutional loop. I never advocated for anything that is outside or will go outside and beyond the constitutional orbit. Kaya dapat kaya po natin minarapat na samahan kayo ngayong pangalawang araw ng bagong taon, unang pananghalian po natin magkakasama sa unang araw ng trabaho upang gabayan kayo sa mga issues that will be confronting us still this 2026. At yung sentimiento o mood po ng mga Pilipino ngayon, ang kinaharap po ni Bongbong Marcos ng pambansang bangungot, yung tinatawag po nating inability to govern. Mahirap po magpalakad ng pamahalaan kung negative 15 ang iyong rating net sa tiwala ng mamamayang Pilipino. Yung kumpiyansa, mahirap po mamuno kung ang tingin nila sa iyo negative 14 net % ang iyong performance rating. Ibig sabihin, incompetent ka. Ibig sabihin, hindi ka marunong maging pangulo. Ibig sabihin, sadsad ang foreign direct investment, sadsad ang kumpiyansa ng lokal at mga banyagang mamumuhunan, sadsad po. O yan nga mga kabdit, malaking katotohanan ho yan na nakikita naman ho natin yung mga foreigner nag-i-invest pa ho ba sila dito sa atin. Mga kabdit, malabo na ho dahil nga sa pamumuno ng isang bangag. Nagkaroon ho tayo ng presidenteng gumagamit ng Coca-Cola, kaya tignan nyo ho, wala na ho, pabagsak ho ng pabagsak yung ekonomiya natin. Etong admin ni Marcos Jr. para ho spaghetti, pababa ho ng pababa. Kaya mga kabdit, kung meron ho kayo nag-reaction, opinion dito sa atin na pag-usapan na lang ho natin sa comment section at dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.